Kasado na ang plano ng Department of Education na pakikipagtulungan sa mga local government unit para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Sa ngayon, aabot na sa 165,000 ang shortage o kakulangan sa classroom sa buong bansa. Para tugunan yan at mapabilis ang pagtatayo ng mga bagong pasilidad, hahayaan na ng DepEd ang mga LGU na magpatayo ng mga kailangan nilang classroom. Mayroon naman daw master list ang DepEd para matukoy kung saan-saang lugar dapat prioridad na paglagakan ng pondo. Titingnan din ng ahensya ang kakayahan ng mga LGU na magpatayo ng mga classroom. Nangako ang DepEd na babantayan nila ang sistema sa pagtatayo ng mga bagong classroom. Yung pondo po ay yung general appropriation na galing sa national government. At ngayon, ang mangyayari is i-transfer namin ang pondo sa mga LGU para sila na po mismo ang magpatayo ng classroom. No? We have all these guardrails in place na i-monitor namin na maayos. Kahit paano makikialam kami sa Bids and Awards Committee nila in whatever way we can. And we will constantly have our engineers monitor, inspect, pati na rin yung progress. Yan ang tinig ni DepEd Assistant Secretary Aurelio Bartolome. Samantala, naniniwala naman si House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong na mas madaling lulusot ang Anti-Political Dynasty Bill kung hanggang second degree of consanguinity or affinity ang ipagbabawal lang sa ilalim ng panukala. Paliwanag ni Adjong, mas praktikal at madaling maipatutupad ang ganitong panukala kumpara sa Anti-Political Dynasty Bill na hanggang fourth degree ang ibaban dahil mahihirapan ng COMELEC na i-disqualify ang mga magkakaanak na kakandidato sa sobrang dami ng posibleng tumakbo at mag-file ng kandidatura tuwing halalan sa buong bansa. Yung po yung version ng leadership na isa sa national, isang local, no? At isang munisipyo, no? If we do that po, I think mas yun ang mas common na yun ang mas common po na na-receive po natin na mga versions. Supposedly ang the House of Representatives is a national position though elected locally, no? Kaya nga po meron din pong gray area diyan where actually do you determine Congress, no? Pero kung titingnan po natin, it's a national position. Yan ang tinig ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chair at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong. Hindi pa raw nakakausap ng abogado niya si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng listahan ng mga co-perpetrator o kasabwat sa drug war na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Matatandaang Nobyembre pa nagtatago si Bato matapos pumutok ang balitang maglalabas na ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Pero ayon sa abogado niya na si Attorney Israelito Torion, inasahan na nila na may mangyayaring ganito. Katunayan, mayroon na raw silang gagawing hakbang para rito. Yung mga hakbang na ang iba ay hindi po pwede na isasabi po sa publiko pag paumanhin niya no po kasi kaso po ito. Pero sinisiguro ko na the rights of Senator Bato de la Rosa would be protected hopefully. Yan ang tinig ni Attorney Israelito Torion, ang abogado ni Senador Bato de la Rosa. Sa ibang balita, ngayong araw naman ginugunita ng mga Katoliko ang Ash Wednesday. Hudyat ito ng pagsisimula ng Lenten season ng Simbahang Katolika kung saan malimit na sinasabayan ng pag-aanunsyo, pag-aayuno, fasting at pag-aalay ng munting sakripisyo. Dahil dito nanawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa mga tiwaling politiko na umiwas naman sana sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isang paalala raw ang paggunita ng Lenten season na lahat ng buhay ay bumabalik sa alabok. Kaya magandang oportunidad daw ang Lenten season para magbagong buhay at magsisi sa nagawang mga kasalanan.